Ito ang sitio na bayi, kung saan may 33 pamilyang naninirahan. Anim na araw nang inaapoy ng lagnat ang 1.5 taong gulang na si Matmat. Pumunta kami sa bayan, pumunta kami ng church. Pag uwi namin dito, kinagabihan, naramdaman ko ng mga alas 8 ng gabi. Sobrang init na niya. Hindi ko nga alam kung ano yung dahilan eh. Basta gano'n na lang, nilagnat na lang siya. Hindi pa siya napatitingnan sa doktor ng inang si Juna May. Ang pinakamalapit kasing pagamutan, tawid dagat pa sa bayan ng estansya. Napakahirap nga kasi kapag nagkasakit yung bata, wala kang mabibilhan ng gamot kahit na paracetamol lang, para lang sa lagnat. Doon ko lang siya dinadala sa kay Lola Diding, doon kami nagpapagamot. Tsaka nagpapatingin kung ano yung sakit ng bata o kaya yung nabalian. Pero hindi kami pumupunta sa hospital. Kasi minsan kapag nagkasakit si Matt, sobrang alon yung tubig, tapos masama pa yung panahon, tsaka malakas yung ulan. Dahil hindi pa rin humuhupa ang lagnat ni Matmat, nagdesisyon na si Juna May na dalhin sa albularyo ang anak. Pero malaking hamon din ang pagpunta sa bahay ng albularyo na nasa sentro ng barangay sa kabilang isla. Mahirap po marating yung bahay ni Lola Diding, yung albularyo namin, kasi po tinatawid po namin yung dagat. Hindi ka makakatawid kapag mataas yung tubig. Dapat hihintayin mo pag mababa na yung tubig bago ka doon makakarating. Kasi delikado naman sa bata kapag itawid mo ng napakataas ng tubig para mahawakan mo ng maayos yung bata. Dagdag pasakit pa sa mag-ina ang biglang pag-ulan. Nakakapagod tumawid sa dagat, tapos nakakatakot baka malaglag sa tubig, hindi marunong lumangoy. Kinakabahan ka pa kasi yan nga, yung may sakit yung bata. Tsaka hindi nakakasigurado kung magiging safety yung yung pagtawid niya sa dagat. Nasa kalagitnaan pa lang si Juna May nang mangyari ang kanyang kinatatakutan. Nakaapak siya ng sea urchin. Buti na lamang at may napadaang bangka na nagmagandang loob na isakay na lamang silang mag-ina. Anong sakit nito? Nilalagnat po, tsaka inuubo, tsaka sinisipon. Sinisipon? So kailangan mong patingnan sa health center? Kasi hindi dito naka-duty yung midwife. Yung midwife? Isang beses lang po sa isang buwan. Wow! So wala kayong madadatnan ngayon? Wala po. Sinong titingin? Sinong titingin kung wala yung midwife? Dinadala lang po namin sa albularyo. Hindi raw ito ang unang pagkakataong tila nasayang ang kanilang pagpunta sa sentro. Pupunta ka doon, maghihintay ka, tapos yun pala, malalaman mo lang sa huli na kapag tinawag na yung pangalan mo, ay wala ka ng vaccine, ubos na. Sayang yung pagtawid mo sa dagat eh. Yan yung namin ni Matt na tawag doon, na experience namin. Ilang ulit na kami pumasok doon sa health center na kami na. Sumama po yung yung pakiramdam ko kasi
pinahintay kami ng matagal, tapos sasabihin lang sa amin ng midwife na wala kayong vaccine ngayon. Dahil wala ang midwife, agad na naglakad si Junamay papunta sa albularyo. Number one na kailangan namin dito is gamot. Dahil kahit pambili ng gamot minsan, walang pambili yung mga tao dahil inuuna nila yung pagkain nila. So, pagka may sakit yung pamilya nila, kailangan lang naanuhan ng herbal yung mga dahon-dahon. Kaya inaano na lang namin doon sa albularyo yung mga bata. Kung minsan, mayroong namamatay dahil hindi makakarating sa ospital at saka walang pambili ng gamot. Minsan na rin daw niya itong nabanggit sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Carles na nakakasakop sa barangay Talingting. Nabanggit or noon kina congressman, pero parang napag-usapan lang, parang maraming mas malalaking problema ang nakikita nila. Hindi lang yung ganon. Parang nawala na rin naman yung mga plano gawa nung dumating ang bagyo po na Yolanda. Nakakatakot na magkasakit sa lugar namin dito kasi mahirap yung pagtawid sa dagat, lalong-lalo na kapag wala kang perang panggagamot. Hindi mo masisigurado kung makakarating ka ng safety doon sa pupuntahan mo na paggamutan. Ganito yung isolation ng mga tao sa basic services dahil unang-una hindi ganun kadali sa kanila tapos halimbawa tumaas yung tubig. Halimbawa, bumagyo, sumama yung panahon, paano nila ma-avail yung mga basic services? Halimbawa, yung gamot, pagpapacheck up. Wala naman silang ibang pagpipilian, tatawid talaga sila ng dagat. Napakahirap para sa kanila. Naipahilot man sa isang albularyo si Matmat, hindi pa rin ito gumaling hanggang sa aming paglisan. Una-una, kailangan po kapag may sakit yung mga gamot, lalo na pagbata, gagawin mo talaga yung kahit na mahirap, kakayanin mo talaga, kahit delikado. Ang yaman ng sitio na bayi ay hindi lamang ang saganang mga lamang dagat, kundi ang mga residente patuloy na nagsusumikap sa kabila ng mataas na along kanilang araw-araw na kinakaharap.